Hello po, magandang araw po sa ating lahat, mga ka-farmland. Kumusta po kayo? Nandito po ako sa property located po sa Cavinti, Laguna. So, ito po ay Barangay Duhat ng Cavinti. Kuya, simula saan ang property? Ito po ma'am, dito. So, mga ka-farmland, ang property po ay ito. Ayan, papasok po doon. Ayan. Ito po ay 18,497 square meters po. Clean title po ito mga ka-farmland at flat and slope ang lupa and madami po siyang nakatanim. So may mga tanim po ng mga kahoy at mga santol. Pwede pa po yung taniman or singitan po ng mga fruit bearing. Pwede po itong gawing camping site. Kasi nasa gitna ka po ng forest. Ito po ay Barangay Road. Yan. Pero pinabulldozer na po nung may-ari ng lupa. So, ang mga motor, mga 4x4 po ay pasok po dito sa property. Yan. Ito po yung kalsada. Yan. Ito yung Barangay Road. Yan. Ang kotse po, hindi pa po kaya kasi kailangan po medyo mataas na sasakyan. Mga 4x4 po, pasok. And ayan po yung property. Yan. Madami po siyang punong kahoy, kaya po maganda pong i-develop na camping site or kahit po bahay bakasyunan. Clean title po ito. And from dun sa national highway, dun sa highway palabas. So, ayan mga farmland. Ito po yung kalsada. 4x4 po kaya. Pero sa ngayon po kasi dito lang yung dinevelop ng owner sa tapat niya dito. Pero yan, ito front pa po yan sa Barangay Road. Papunta po kami doon sa hangganan ng property doon sa kabila. Ito po ang presyo ay 600 pesos per square meter po. And about po sa negotiation, owner na lang po yung kakausapin para po sa tawaran sa presyo kung sakali man na manenegotiate pa po. So ayan po yung mga nakatanim, may mga pandan. So ang pandan po kasi ay yan po yung nagpo-produce ng produkto po dito nila, yung banig, sombrero, mga bag, mga ganyan na nagmumula po sa mga pandan. Yan po yung pandan. Hindi po yung pandan China na pang halok sa niluluto. Yan, so, papunta po ako doon. Mamalaki po yung frontage niya dito sa Barangay Road. Ito po yung naka-propose po nila na Barangay Road, pero sa ngayon po ay binuldozer pa lang para makapasok. Hindi pa po siya malawak. Pero may pwede pong pagbalingan doon sa loob po ng property. Nandun po yung aming service sa loob. So ayan, ito po ay kasama pa po yan sa property. Merong bubuyog. Yan si kuya yung caretaker. Mas madami po yung puno ng dito, mga santol. Yan po ay kasama pa sa property. Hanggang saan dyan, kuya? Paliko pa doon? Mahaba po yung niya. Mahaba yung frontage niya. Estimate natin siguro nasa mga 120 meters. Tingnan natin. Paliko pa dyan. Ayan, nasa 150 meters frontage po ito dito sa Barangay Road. Ang kagandahan, ito po patag po ito. Patag, tapos pababa ulit. Ayan. May anong tawag dito? Sa amin ay sungsong.
Yung maliliit na kawayan. Yun po, estimated ko po ay nasa 150 meters. Parang liliko pa. More than pa. Paliko pa dyan, kuya? Yan puno na yan? Okay. Yan. So, nandyan yung boundary ng property. Mahaba. Mahaba. Paikot pa po kasi umiikot. Ito po ba may sakop na palayan? Dito? Iikot pa doon. Ay, ito po. Boundaryhan to. Yan. Paikot po yung barangay road doon sa lupa. Paikot po. Hindi po, yung kumbaga yung daan lang po ng lupa dito. Okay. So, ito po yung magiging daan. And yan po yung sakop ng property. Kumbaga po pala, ito po ay pinaayos ni Sir na para maging makadiretso yung kanyang sasakyan dito sa property. Ayan, patag po pagdating dyan. And wala pong aalalahanin o iisipin na babahain. Hindi po. Mga ka-farmland, hindi po pala kasama yung palayan sa property. So, yan po yung boundary. Boundary po ng property. So, ito. Yan o. Yan, ito po ay sako pa po ng property. Yan po yung gilid. Yung palayan. Pinagawaan po pala talaga ng owner ng daan para may ipasok niya yung kanyang sasakyan dito sa property. (18,497 square meters po ito na title property. Estimated po 100 kilometers po from Manila. At ang layo naman po nito sa National Road, mga baka 1 kilometer lang. Hanggang dun pa po yung property. Kumbaga yan yung nakaburol. Tapos ito po yung boundaryhan. Iba na po yung nagmamay-ari ng palayan. Yan o. Yan na po. Property po yan. Para po sa mga client namin na naghahanap ng retirement place na mala forest. Ito po, pwede po ito sa inyo kasi tingnan nyo po. Sa ngayon po, wala pong linya ng kuryente. Medyo malayo-layo po, mga 1 kilometro ang kukuhaan. Pwede naman pong mag-solar. And ang tubig, kailangan po magpa-deep well. So, nandun yung dating ginawang tambayan or bahay ng owner. And naman po sa may hilig magtayo ng camping site, pwede po ito kasi ang ganda po nung dito sa loob. Maganda yung vibes dito sa loob.
para po sa mga gusto ay matahimik na kapaligiran na tanging maririnig nyo lang po ay huni ng mga ibon at kuliglig. At ang makikita nyo lang po ay mga punong kahoy at mga insekto. Yan, napakaganda po dito. Advisable po ito sa gusto ng peace of mind. Yung hindi ka po mai-stress at ang makikita mo ay mga paru-paro. Malayo sa ingay ng sasakyan, sa gulo at ingay ng kapaligiran, malayo sa kabihasnan. Mga ilang ano lang to. Ilang minutes lang ito papunta po ng bayan ng Cabinte. So pwede ka pong maghalaman, pwede ka pong magtanim. Yan, meron sila mga pinya. Punta ako doon. Ipapakita ko po sa inyo doon sa area doon. Yun ay flat na pag ganito ulit. Padahilig. Sa kabila. Yan, ang dami-daming santol, katmon, and mga punong kahoy po. Ayan, so maganda dito sa ibabaw. Pwede pong tayuan ito ng function hall, coffee shop, para po doon sa magde-develop ng farm na ito. And pwede din dito na din po yung bahay. So ang ginawa lang po kasi ng owner dito, hindi na po niya tinanggal yung mga kahoy kasi nature lover din siya. Ayaw niyang sirain. So nandyan po yung palayan sa kabilang gilid dyan. Talaga napakaginhawa naman po dito. So yung hinahanap mo na peace of mind at katahimikan at sariwang hangin, talagang naandito mga ka-farmland. Ayun, kahit papaano, rinig din naman po yung ugong ng sasakyan pero hindi ganun kalakas. So ito patag siya. Ito po ay pinatag nila, inayos, and then boundaryhan po ay yan. Hindi na po kasama yung palayan. May bakod, may mga poste po doon. Yan. Yun po yung mga muhon, yung mga poste. Paikot, tas papunta pa po doon. Yan, ganda dito. Patag. Inayos nila. Tapos hanggang doon pa po ang property sa baba. Yan, may mga tanim po sila dito, mga saging, may kaimito. Yan, paikot, tas pataas po doon. Yan, so kasama pa doon sa pababa na yan. Meron pa pong hagip yung property dyan. At dahil nga po yung may malilinis na area dyan, kasama pa po yun. Yan, may mga puno po ng kakao, langka, katmon, at yung kaimito. And may lansones dun. Tsaka may marang. Ay, durian. May durian. May mga durian. Ayan. Boundaryhan po yun. Yung kaimito. Tapos may durian din po doon at lansones. Tsaka may marang. Ayan. So, ang boundaryhan nandyan. Kasi nandyan po yung mga muhon. Nakita ko na. Ayan. May bakod. And may mga mahogany din. Ay, bakod.
No, poste pala. Yung poste na nakikita ko, yun yung mga poste ng pwedeng kabitan ng barbed wire. Ayan, ano to? Akala ko lansones. Yan, may katmon. Tas may kakao. Parang may lansones. Ano? Lansones ba? Ano? Hindi pala lansones. Ano siya? Puno. So, nandito na po ako sa baba. Titingnan ko lang po kung sakop itong aking mga ipinagtututuro. Oh, may bunga ang lansones. Kuya, hanggang saan ba yung ano? Eto, kasama pa, hindi na. Eto kuya, kasama pa? Okay. So, mga farmland, yan palang itinuturo ko is outside na po ng property. So, hindi na po ito kasama. Ayan lang. Yan. Yan lang po yung mga kasakop kasama sa property dito. Ito na po yung linderosan or boundaryhan ng property. Ayan po yung mga muhon, yung bakod. Yan. So, nandito lang po ang sakop sa property. So, andyan. Ito yung mga boundaryhan. Dito yung concrete post. Ito. And ito lansones na ito labas. Ayan, itong lansones na ito, pasok sa property. Ayan o, ang dami niyang bunga. Ayan, may mga bunga po. Ito yung bakod. Ayan, itong mga mahogany kasama po ito sa property hanggang dyan. So, nandun po yung parkingan ng sasakyan. Tapos, pa ganoon po. Kaya yan, kasama pa po yung mahogany na malalaki na yan. So, hanggang dun pa siya. And, dito ako aakyat. Yan, hanggang dun pa po sa tao, dun sa may tao kay kuya. Yung property pataas dun. So, tayo, mga ka-farmland, at dito sa part dito, hindi ko na pupuntahan kasi medyo masukal. Dito na lang ako sa mababaw o maliit pa yung mga damo. So, talagang pinabulldoze na to ng may-ari. Inuulit ko, ito po ay located sa Barangay Duhat ng Cavinti, Laguna. Ayan. So, wala nga po talaga imposible kung ang property mo ay pa-slope or dahilig kasi may backhoe na pwede pong magpatag and gawaan ng daan ang property. So, paano mga farmland? Bye-bye po. See you for the next videos. God bless po sa ating lahat.